Magandang gabi po sa bawat isa. Narito po ang listahan nating babanggitin para sa ating panalangin. Pastora Stella Jeronimo, Pastor Ted Ribo and Family, Pastor Nael Tongco and Family, Pastor Jerry Dalagit, Pastor Mike Santos, Pastor Ron and Sister Leonie, Reynosa Family, Pastor June Jeronimo and Family, Pastor Samuel Montiagodo, Nana Nemen, Sister Neneng, Sister Blancy, Baby Muding Mijares and Family, Sister Judith, Brother Chris and Brother NC, Sister Jenaline Katrina Concept and Kyle Valiente, Marinas Family, Sister Christina and Sister Jessica Yamsuan, Sister Edna and Sister Abigail Marquez, Boatis Bartolome Family, Nana Yole and Family, Pastor Larry and Sister Glenda Pontillas, Carizo Family, Brother Ronald Benaventura and Family, Sister Raquel Benaventura, Brother Jojo, Sister Marivic and Sister Neche Jiran, Sister Trisha, Trixie and Tristan Larisma, Sister Isang Constantino, Cabales Family, Brother Rod, Sister Ana and Sister Praise de los Santos, Sister Cherry Arzala, Sister Orfa, Sister Sharon and Sister Nympha, Sister Christine and Brother Michael de la Cruz and Family, Sister Yoli Pantig, Sister Meli Montaño, Brother Jeffrey Carrizo, Sister Feli Dizon, Sister Caroline Bocohan and Sister Nancy, Maulawen Family, Brother Marvin Lau, Sister May Santos, Sister Pina Montiagodo, Sister Edel Castro, Brother Reynaldo Rodriguez, Sister Joy Acosta and Sister Eleodora Medina, Nanay Lino Lopez, Brother Julius Pantigan Family, Sister Fen MJ Tanganan, Brother Dixon Paras, Brother Richard and Brother Scott Michael Wayan, Brother Gerald Hanta and Family, Sister Sarah Licardo and Family, Brother Brian Bernardo, Sister Cam Saito, Zabala Family, Sister Miel Kabatingan, Brother Gerald de la Cruz, Sister Nihal Abdul Rauf and Brother Alexander Mamao, Sister Cecilia de Sahagun, Brother Delio Larin, Sister Liway Apo and Family, Brother Francisco Fabiliar, Brother Sam Benisano, Sister Baby Orsabi and Sister Belen, Brother Jerry Lazaro and Family, Sister Zea Caliejo, Brother Vic Gutierrez and Family, Brother Francisco Senon, Baby Gavin Manzulim, Sister Lani Ramos, Sister Janet Abuel, Sister Hilary Ann Abuel, Baby Julian Chris Alfante, Sister Crescencia Ramos Rico, Nanay Gloria, Pastor Hener Ado, Brother Richard Elima, Brother Michael Tailo, Brother Ishmael and Brother Joaquin Ong, Baby Penelope Jane Leoncio, Brother Juanito Ramos, Sister Joan May Ragusante, Brother Paul Anthony Gutierrez and Family, Sister Filomena Tugade, Sister Agang Cruz, Brother Ryan Dagdag and Family, Sister Madeline Napalang, Sister Marybeth Balahadia, Brother Leo Garcia, Sister Julia Micaela Domingaño, Brother Jonathan Binuya, Sister Susan Lopez, Attorney Carlos Borja Jr., Sister Aida de la Cruz, Brother Reynaldo Morena and Family, Brother Nelson and Sister Vivian Pabigayan, Sister Julieta Gutierrez, Sister Aida Quiazon, Brother Brian de la Cruz, Sister Mercy de la Cruz, Brother Edgar Ventura, Sister Mariel Sebastian, Mr. and Mrs. Jed and Danny Vedayo, Sister Lizelle Bangayan, Sister Melogene Paliago, Brother Renz Louis Abangan, Sister Vanessa Abingosa, Brother William Valencia Jr., Brother Ramon Rodriguez, Brother Fritz Mark Nevado, Sister Sandra and Brother Luisito Perez Sr., Brother Ryland, Sister Josen Chin Vengua, Brother Singcar Lim, Sister Rosita. Magandang gabi po sa inyo, mga minamahal kong mga kapatid, sa mga kapatid sa Iglesia ng Piel, at gain din po sa inyo, sa mga kapatid sa Iglesia ng Pasong Tamo, at sa lahat po ng mga nakikibahagi sa gawaing ito. Ngayon pong gabi ay magpapatuloy tayo sa ating panalanginan. At bago po tayo manalangin ay akin pong ibabahagi yung Mateo 21:22. Ang sabi rito, ang lahat ng mga bagay na inyong hihingin sa panalangin na may pananampalataya ay inyong tatanggapin. Kaya nga po ang ating paksa ngayon ay ang panalangin na may pananampalataya. Sa tao po ay may iba't ibang uri ng panalangin na ginagawa. Meron pong panalangin na minimemorya, meron pong panalangin na binabasa. Pero ang itinuturo po sa atin ng banal na aklat
ang panalangin na may pananampalataya. Ang panalangin na may pananampalataya, ito po yung pagtitiwala sa Panginoon. Ang panalangin na may pananampalataya, hindi po nakatingin sa mga suliranin, kundi ang panalangin na may pananampalataya ay nakatingin sa mga pangako ng Panginoon at nagtitiwala na ang mga pangako ng Panginoon ay karapat-dapat nating angkinin sapagkat ang pangako ng Diyos ay tapat magpakailanman. Kaya nga po napakahalaga na tayo ay manalangin na may pananampalataya. Ang sabi pa nga po sa Hebreo 11:1, ngayon ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na ating hinihintay at katunayan sa mga bagay na hindi natin nakikita. Yun po ang pananampalataya. Pag po tayo nanampalataya, nanalangin na may pananampalataya, naghihintay po tayo. Nagtitiwala po tayo. Kahit na hindi pa natin nakikita, ay umaasa tayo na ang ating Diyos na ating sinasampalatayanan ay tapat magpakailanman. Kaya nga po, napakahalaga ng panalangin na may pananampalataya upang atin tanggapin ang mga katugunan ng ating mga panalangin. Manalangin po tayo na may pananampalataya. Yun po ang itinuturo ng Panginoon sa atin. Ang lahat ng mga bagay na inyong hihingin sa panalangin na may pananampalataya ay inyong tatanggapin. Kaya mga kapatid, napakahalaga po yung panalangin na may pananampalataya. Magtiwala po tayo sa Panginoon sapagkat sa panahong ito, maraming pagsubok, maraming kahirapan tayong naranasan. Ngunit kung tayo may pananampalataya, kahit na tayo ay dumadaan sa iba't ibang pagsubok sa buhay, ang pananampalataya ang magbibigay sa atin ng kapanatagan. Kaya nga po, tayo po ay magkaisa ng Espiritu. Sa ating pananalangin ay ating panghawakan itong sinasabi ng Panginoong Yesus. Dito po sa Mateo 21:22, ang lahat ng mga bagay na inyong hihingin sa panalangin na may pananampalataya ay inyong tatanggapin. Kaya mga kapatid, purihin po ang Panginoon sapagkat sa buhay ko pong ito na ako ay mag-84 na, ang akin pong mga panalangin sa Panginoon, lalo na po kung ako ay may karamdaman. Ako po ay hindi umiinom ng gamot at sa pamagitan po ng panalangin na may pananampalataya, natatanggap ko po ang kagalingan. Natatanggap ko po sa Panginoon ang kalakasan at sa mga dumadaan po kami sa maraming pagsubok. Sunod-sunod po yung mga hindi po mga iba sa amin na nakaranas ng kamatayan, pero kami po ay nabuhay sa pananampalataya para po kami ay magkaroon ng kaaliwan, ng kapanatagan at magkaroon kami ng kapayapaan sa kabila po ng mga pagsubok na aming naranasan sa buhay na ito. Ang amin pong laging pinangahawakan, Mateo 21:22, ang lahat ng mga bagay na ating hihingin sa panalangin na may pananampalataya ay ating tatanggapin. At totoo po, ito po ako at tinanggap ko po ang kagalingan. Tinanggap ko po ang kalakasan at nais ko pong makapaglingkod pa sa Panginoon. Kaya nga po ang aking laging inaangkin kung kulang ng karunungan ay humingi sa Panginoon na siya'y nagbibigay ng saganang karunungan. Kaya po sa biyaya ng Panginoon na ako po ay mag-84 na, pero sa aking paglilingkod, ang number 1 po, iniluluhod ko po yung mensahe na aking ipapahayag na idinadalangin ko po na bigyan ako ng Panginoon ng karunungan. Idinadalangin ko po na ang mga salita na aking ipinapahayag ay bigyan niya ng bisat kapangyarihan. Kaya mga kapatid, sa panahong ito, siguro po lahat tayo ay dumadaan sa pagsubok sa buhay, sa kahirapan, sa mga karamdaman, sa iba't ibang suliranin. Ito po ipanghawakan natin. Mateo 21:22. Ang lahat ng mga bagay na inyong hihingin sa panalangin na may pananampalataya
ay inyong tatanggapin. At ito po mismo ang Panginoong Hesus ang nagpahayag nito. Ang nagsabi na ang panalangin na may pananampalataya ay ating tatanggapin sapagkat tutugunin ng Panginoon ang ating panalangin na may pananampalataya. Tayo po'y manalangin. Panginoon, nagpapasalamat kami bagamat maraming pagsubok sa buhay. Tinuruan niyo kaming manalangin na may pananampalataya. Na ito ang nagbibigay sa amin ng kapanatagan. Na ang panalangin na may pananampalataya ang nagbigay sa amin ng pag-asa, ng kapayapaan at kaaliwang nagmumula sa inyo. Kaya nga, Ama, tulungan niyo po kaming magkakapatid sa Iglesia ng Piel at Iglesia ng Pasong Tamo na kami magkaisa ng Espiritu, manalangin na may pananampalataya sapagkat kayo ang katugunan ng lahat ng mga pangailangan. Kaya nga, Ama, lahat po na may sakit, aking idinadalangin, ang may karamdaman sa Iglesia ng Piel at ang may karamdaman sa Iglesia ng Pasong Tamo, magdala po kayo sa kanila ng kagaling at kagamutan. At sa bawat isa, sa panong ito ay dumadaan sa iba't ibang kahirapan. Mga kapatid, ang ginin natin yung ating panalangin na may pananampalataya, bibigyan niya ng katugunan ng lahat. Tutugunin ng Panginoon. At tumasa tayo sa Panginoon na ang ating panalangin ay naglalaan siya ng katugunan sapagkat ang ating Diyos na ating pinagtitiwalaan tapat magpakailanman. Kaya mga kapatid, sa panahong ito, alam ng Panginoon, dumadaan tayo sa iba't ibang kahirapan ng buhay, magkaisa po tayo ng Espiritu. Manalangin tayo na may pananampalataya sapagkat tapat ang Panginoong Hesus na nagsabi, lahat ng bagay na inyong hihingin sa panalangin na may pananampalataya ay inyong tatanggapin. Kaya Ama, kami po ay umaasa sa inyo na kayo na aming Diyos na tapat magpakailanman. Ang aming pananampalataya ay inyong dagdagan upang magkaisa kaming laging magtiwala sa inyo. Magkaisa kaming angkinin ang mga pangako ninyo. Magkaisa kaming laging nananalangin sapagkat kayo na aming Diyos ay may katugunan sa lahat ng aming mga pangailangan. Ama, maraming pong salamat. Umaasa nga po ako na ang lahat ng aming idinadalangin na may pananampalataya, tatanggapin namin dahil kayo'y matapat, dahil kayo'y mahabagin, dahil kayo'y makapangyarihan magpakailanman, na kayo ang Diyos ng pag-asa sa mga karamdaman, sa mga kahirapan, sa lahat ng pagsubok sa buhay. Ama, maraming pong salamat. Ang lahat ng kapurihan at kalwalatian ay aking binabalik sa inyo. At ang lahat ng ito, Ama, ay aking hinihingi, ipinagpapasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen.